makasaysayang monumento ni ex-President Corazon Aquino. Ayan, yan yung aming monument. Ayan, dito sa Tarlac City. Ayan, alam natin na kahit anong mangyari, nasa part na sila ng history ng Pilipinas, ang mga Aquino. Whether you like it or not, guys. Kaya sabi nga, gumawa sila ng history nila. Ayan, we have to commemorate them dahil nagtrabaho naman sila sa bansa, bagamat mayroong mga problema, pero doon na lang tayo sa magandang gawain na nangyari. Mga pangit, alisin na natin, iwaksi na natin, kasi kahit pa paano naging part din sila ng ating mga buhay bilang isang Pilipino. Kagaya niya, di ba? May mga investigasyon sa mga taong nanungkulan sa bansa, pero wala tayong magagawa doon. Kailangan nating panindigan at hawakan na kailangan talaga sumunod tayo sa batas ng eleksyon, COMELEC, di ba? Talagang dugong Pinoy ang mga dapat manungkulan sa gobyerno. Kaya lang ang nangyayari, sino man yung mga taong ginamit para makapagmanungkulan ang mga hindi Pinoy, ay kasalanan na ninyo ito, guys. Kasi ang kawawa dyan yung generation to generation ng mga bata, yung mga batang papalit sa atin. Hindi natin kasi alam yan eh. Kawawa pag ang namahala hindi talaga pure Filipino. Kasi siyempre hindi ang kanilang paninindigan, yung kanilang mga bilang isang sila, ano ba, mga Chinese talaga. Pero kung baka Pilipino talaga sila, gagawin nila yung trabaho ng bilang isang Pinoy, di ba? Bilang Pilipino. The moral lesson, dapat yung mga nanunungkulan sa mga sangay ng gobyerno hindi na kukuha sa pera, hindi na dadala sa pera, di ba? Kasi pag ang mga nanunungkulan sa gobyerno ay mga nakukuha, nagagawa na nababayaran, nakukuha sa pera, ay nako, kawawa ang bansa natin, guys. Kagaya niyan, may investigasyon kay Mayor Guo, diba? Pero kung totoong Pinoy siya, magpakita na lang siya ng tamang mga credentials, mga dapat ng mga document. Kasi sayang naman kung maganda naman yung ginagawa niya sa bansa, pero kung pangit yung ginagawa niya at talagang hindi kaaya-aya sa mga tao, hindi kaaya-aya at hindi talaga makatao, diba? Kawawa naman yung generation to generation natin na mga manunungkulan, o baka hindi na mapapalitan yon, sila na lang, di ba? Ang kawawa dyan yung mga maapektuhan, no? Sa bagay, hindi naman tayo taga Banban, pero taga Tarlac tayo, di ba? Napas tayo, palapit lang tayo sa Banban eh. Mag shortcut lang tayo, nakarating na tayo sa Banban City, sa Banban. Pero ang nakakalungkot, bakit pinalulusutan, di ba? Dahil sa pera. Sana wag naman ganun, guys, kasi ang kawawa yung mga maapektuhan. Sa bagay, maganda naman yung sinasabi nila, ang mga ginagawa ay mabuti sa kapwa at sa kanilang constituent na sinasabi nila na talagang may karapatan silang manungkulan. Pero kung maraming napapahamak, lalo na yung mga walang kaalam-alam tungkol sa mga ginagawa na mga labag sa batas, diba? Kawawa naman yung mga apektuhan. Pero kung ako ang tatanungin, mas maganda Pinoy talaga ang manungkulan sa Pilipino, pure Pinoy. Kasi di ba kung susundin natin yung batas, dapat Filipino citizen, di ba? Pure Filipino citizen ang mga manunungkulan, hindi ba?
Meron bang nanungkulan sa bansa natin na kalusot na hindi talaga sila Pinoy, hindi talaga sila Pilipino, taga ibang bansa talaga sila? Kung meron man doon, ay nako, mag-isip-isip kayong mga nag-a-approve, di ba? Kagaya ng COMELEC, kagaya ng mga ngayon ay ano na ngayon, di ba? Iba na yung pangalan ng dapat tanggalin na lang yan. Mag national ID na lang tayo. Yung national ID mag-base na lang doon sa mga binigay ng IDs ng mga barangays. Kung ako ang tatanungin, mas gusto ko yon kasi mas kilala tayo ng mga nanunungkulan sa barangays, di ba? Maliban na lang kung mga barangay officials ay nakukuha sa pera dahil itong mga nangunguha ng certification or ng ID ay may pera, kahit hindi na sila taga doon o 6 months na lang tumira, hindi naman sila Pilipino, di ba? Papayagan na, bigyan na ng certification or ID. Makati pa rin lalam mo, no? Excuse me po. Ayan, naisip ko lang tong vlog na to, guys, kasi pwede kayong magkomento sa baba ng ang video nito para makuha ko yung inyong mga kanya-kanyang mga suggestion, kanya-kanyang kuro-kuro. Ano ba ang nasa batas? Ano ba ang dapat natin gawin bilang isang Pinoy, 'di ba? Marami kasi niya. Sorry po na ayaw dumaan kasi alam niya naka-video. Sana ay stick to ay sa policy, dun sa law, dun sa sinusunod talaga. Ano ba yung batas? O talagang masyado nang maluwag ang ating bansa sa pagpapatupad ng mga batas, no? Umpisahan natin sa barangay. Naging topic ko to nung college ako eh. Na very good nga ako dito eh, sa excuse me po, sa aking professor noon, na talagang nag-uumpisa ang ikaayos o unity ng isang lugar ay yung sa barangay pa lang, di ba? Hindi na makakarating yan sa munisipyo, sa provincial, at sa mga sangay-sangay pa ng ating bansa, di ba? Kung ito pa lang sa umpisa pa lang na-stop na siya, di ba? Napigilan na. O, di ba? Sa barangay pa lang, no? Sana naman ang mga nanunungkulan na serbisyong totoo, di ba? Ayan. Mag-down, ano lang kayo dyan, guys, mag-comment down below, guys, para malaman natin yung mga kuro-kuro ng bawat isa na dapat bang manungkulan ang mga taong hindi Pinoy sa ating bansa, o ano bang nasa batas. Alright. This is Benos Y Official or Endic TV Vlog, my second account. No? Just comment, like, and share. Subscribe to my YouTube channel. Bye-bye for now. This is Endic TV Vlog. Sa Endic TV Vlog natin to i-upload. Thank you very much and God bless everyone.